Para bigyan tayo ng pinakahuling update live, makakasama natin si Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV ng Office of Civil Defense. ASEC, magandang gabi po. Ako po si Patrick De Jesus. Kasama ko po si Luisa Erispe ng Integrated State Media. Yes, Patrick, magandang gabi. ASEC, unahin ko lamang po, meron pong tumamang lindol sa Zambales pasado alas 5:30 ng hapon. May report na po ba nakarating sa inyo patungkol po rito? Opo, ongoing po ang assessment doon sa impact, no? But so far wala pa tayong natatanggap na mga specific reports on the effects. But rest assured that we will be getting them as soon as we get them. Basta ang protocol natin may impact, magkaroon kaagad ng assessment, no? As soon as kumbaga mag-normalize yung shaking at natapos yung shaking, i-assess kaagad at iikot yung mga authorities natin sa ground to check on the impact. Okay po. ASEC, kamustahin po natin naman yung mga numero po ng mga naapektuhan po ng lindol yung dalawang magkasunod nga po na malakas na pagyanig sa Davao Oriental. May mga nadagdag po ba sa bilang ng mga nasawi o nasaktan? Opo, as of noon time, meron pa rin tayong 8 casualties, 8 reported dead, no? 3 sa Davao Oriental, 4 sa Davao de Oro at 1 sa Davao City. So subject pa rin ito sa validation and verification, but ito po ang numero natin ngayong araw. Yung Luisa po ito ng PTV, yung kanina po ay nabanggit nyo yung isa sa nadagdag, ito nga po yung sa Mati. Na-identify na po ba o yan po ay na-verify na po natin sa ngayon na 8 po ang kabuuang bilang ng mga nasawi? Opo, ito yung na-crash ng collapse wall, So binavalidate pa yan ngayon kasi alam mo naman may proseso. When we say it's validated, kumpleto na po ng police report and mga death certificate. But of course, itong 8 na ito, may mga body na ito. It's just a matter of validating itong mga dead na ito. But so far, ito po, wala pong missing. Ito na lang po ang so far reported casualties doon sa Davao earthquake. ASEC, si Patrick po ulit. Natapos na po ba yung rapid damage assessment po at meron na po ba tayong datos o lawak po sa mga napinsala pong infrastruktura? Opo, so far sa infrastructure, wala lang value, but in terms of damaged houses, umaabot na po sa 719 damaged houses. 112 dyan ay totally damaged and 607 partially. Ongoing pa ang assessment ng ating DPWH para naman sa lahat ng mga government infrastructure that includes schools and hospitals and roads and bridges. So ongoing po ang ating assessment para makuha yung extent ng damage, hindi lang po sa Davao Region, pati na rin po sa Caraga kasi nakaranas po sila ng effect nitong lindol na ito. ASEC, marami-rami po yung mga nasirang mga tahanan. Nabanggit nyo nga po, 112 at 607 naman yung partially. Yung ilang mga residente natin, ilan pa po yung mga nasa evacuation centers, mga ayaw pa pong umuwi sa kanilang mga tahanan? Opo, ngayon nga araw po, as of 2 o'clock, meron tayong ino-operate na 18 evacuation centers that houses 2,526 families or close to 10,500 individuals, Marami diyan ay sa Davao Oriental and then meron po sa Caraga. So yan po ang ating numero, 18 evacuation centers po ang ino-operate natin, 10 sa Davao Oriental, 6 sa Davao de Oro at may 2 sa Surigao del Sur. Sa ngayon po, ano-ano na po yung mga naibigay na tulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dito po sa ating mga kababayang naapektuhan? Opo, aside from the rapid and damage needs assessment teams na pinakalat natin from the different agencies, pati paggamit ng helicopters from the Philippine Air Force para mag-conduct ng assessment, yung direct na tulong na naibigay ng gobyerno po from DSWD ay additional na 1,728 family food packs na po ang na-release and then another 606
ready-to-eat food ay na-release na rin po. And then kasama dyan 969 non-food items, no, na naibigay. So total cost of assistance from DSWD alone ay umaabot na po halos sa 4 million pesos. That is in addition to the other assistance provided by DICT in terms of communication, and then yung OCD naman nagpadala na rin ng mga relief items doon sa ilang mga LGUs sa Davao Oriental, no, because we have preposition tents and other tarpaulin materials na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin. So right now, all in all, so far 3.4 million, no, combined from DSWD, OCD and other agencies. So ito po ay initial, but as we speak, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng tulong sa lahat po ng nangangailangan ng augmentation doon sa Davao Region. ASEC, tama po, 10,000 pa po ang nasa loob po ng mga evacuation centers. Kailan po sila inaasahang makakabalik na po sa kanilang bahay po? Opo, dalawa po ito, no? Yung mga totally damaged houses, so titingnan natin kung anong klaseng transition shelter ang maibigay sa kanila. Dissuade po ang mga mamamahala dyan. But itong mga partially damaged, kailangan lang yan bigyan ng konting support, no? Shelter repair kits and some housing financial assistance. Pero kailangan din po ma-assess muna yung mga bahay nila kung anong klaseng damage, no? Kung superficial lang or kung talagang structural yung damage. Kasi kung structural po, medyo matagal ang repair. But regardless po, nandyan po ang DSUD, ang DSWD, ang OCD para magbigay tulong, para po maayos at mabigyan sila ng mga transition materials or transition shelter na pwedeng pagtirahan habang inaayos po yung kanilang mga permanent housing. ASEC, sa ngayon, sunod-sunod pa rin yung aftershocks, hindi lang sa Davao, meron nga pong lindol sa Zambales. Sapat pa po ba yung ating standby funds para po sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan? Opo, sa DSWD alone, mayroon pa pong standby fund na 660 million pesos. Sa OCD, halos nasa 200 million pesos pa yan. These are resources that we use to procure materials, no, na ma-preposition natin. So, sapat pa po. Although, sabi po ng Pag-asa, meron pa pong 7 hanggang 7 to 8 typhoons pa hanggang December na inaasahan. So, kami po ay nagre-ready naman para dyan. Kaya rest assured po, meron naman pong augmentation na manggagaling sa DBM, sa Office of the President kung kailangan pa po. But so far, sapat pa po yung ating pondo at may mga non-food items pa tayo on our strategic warehouses na pwede pa pong ipamigay in case na kailangan po. ASEC, kamustahin lang din po namin yung kalagayan po ng mga residenteng naapektuhan naman po ng lindol sa Cebu po. I understand meron na rin pong tent city na itinayo po, particular doon sa Bogo City. Mga nasa ilan pa po yung evacuees po doon sa Cebu, ASEC? Opo, sa Cebu naman, meron pa tayong 8 evacuation centers, no? Kasama na dito yung tent cities that houses around 669 families, no? Or 3,000 individuals. Pero marami pa rin po ang nasa outside evacuation center, halos 1,000 pamilya ito or close to 5,000 individuals. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagre-respond doon sa Cebu, although nasa early recovery stage na tayo. Ibig sabihin, ang tutok natin ngayon ay paano po ma-restore yung kanilang normalcy or yung normal na buhay by way of providing shelter materials, temporary transient housing, no? Yung temporary shelter and of course restoring their houses. Maraming salamat po, Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV ng Office of Civil Defense.